My name is Aster. Children's Church will start soon. Gentle reminder, stay seated and keep quiet. Listen to your teachers. It's already time! Children's Church will start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selfie! Uy! Andyan na pala kayo! Oo nga mga bata, hello! Magandang umaga mga bata! Anong oras na ba, Teacher Janie? Oras na para sa ating Children's Church! Wow, ayun. So, panibago na naman. Ano bang bago ngayon, Teacher Janie? Teacher Jinchen, alam mo ba na GCQ na ngayon pero bawal pa rin lumabas yung mga bata. Tsaka, naaalala mo ba Teacher Jinchen yung lesson natin last week? Oo nga, kung nandito rin kayo at naaalala nyo, ito yung tungkol sa pagtrato na bilang pamilya ang mga kaibigan. Tama ba yon, Teacher Janie? Tama, Teacher Jinchen. Na-apply mo ba to last week? Kasi ako, na-apply ko to sa aking kaibigan. Wow, talaga? Paano? Anong ginawa mo, Teacher Janie? Kinausap ko yung kaibigan ko, tapos nag-share ako sa kanya ng, ito, share nyo din tong link na to sa kanila, sa mga kaibigan nyo. Maganda ba yun, mga bata? Mukhang magandang idea yon. Ngayon kayo mga bata, dapat ganun din yung gawin nyo. Invite nyo at i-share nyo itong online children's church natin sa mga kaibigan nyo. Di ba? Tama, Teacher Jinchen. Pero bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Ready na ba kayo manalangin, mga bata? Tama. At dahil dyan, sasamahan tayo ni Teacher Janie para sa ating panalangin. O paano ba yan? Iwan mo na kita, Teacher Janie, ha? Thank you. Sige mga bata, tayo ay manalangin. Paano nga ba manalangin mga bata? Tayo ay pipikit, tama, tutungo at tahimik. Sundan niyo ako mga bata. Panginoon, maraming salamat po maraming salamat po sa araw na ito. sa araw na ito. Pagpalain niyo po Pagpalain niyo po ang aming mga magulang, ang aming mga magulang, ang aming mga kaibigan, ang aming mga kaibigan, at ang aming mga guro. at ang aming mga guro. Salamat po, Panginoon, Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa iyong kabutihan at sa mga pagpapala at sa mga pagpapala na aming natanggap. na aming natanggap. Panginoon, Panginoon, tulungan mo po kami, tulungan mo po kami, ingatan niyo po kami, ingatan niyo po kami, at samahan niyo po kami at samahan niyo po kami sa panibagong araw sa panibagong araw na aming haharapin. na aming haharapin. Sa pangalan ni Jesus, Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Amen! May napansin ba kayo sa ating mga panalangin? Lagi natin tong tinatapos sa pangalan ni Jesus. At may kinalaman dyan ang ating awitin ngayong umaga. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, ay tawagin natin muli ang dalawang guro na sasamahan tayo para sa action. Sila ay si Teacher Apple at si Teacher Francis. Palakpakan natin sila. Yan. Maraming salamat mga bata. Magsimula na tayo. Ituturo na namin sa inyo. Ganito siya. Tataas niyo yung dalawang pinky finger nyo, tapos isesway. Mga bata, tapos papaglapat niyo yung kamay. Manalangin tayo sa pangalan ni Jesus. Thumbs up kayo, dalawang kamay. Tapos, sasagot sa atin, lagay niyo yung kamay niyo sa bibig niyo. Tapos turo sa taas, ang Diyos. Tapos palakpak kaliwat kanan. Very good. Tapos, syempre, sasagot siya. Lalagay ulit natin yung kamay natin sa ating bibig. Sunod dyan, tandaan ninyo, tapos kanan naman, tandaan ninyo, manalangin tayo sa pangalan ni Jesus. Tapos para kayong tatakbo, lalayo sa atin, tapos parang may sungay. Si Satanas, tapos kunwari natatakot kayo, huwag, tapos takbo ulit, lalayo siya. Diba simpleng-simple lang? Sige, sabayan natin yung tugtog. Pagkatapos nito, aawitin din natin yung I am a new man, ha?
mga bata. Mga bata, mga bata, manalangin tayo sa pangalan ni Jesus. Sasagot sa atin ang Diyos. Siyempre, siyempre, sasagot. Tandaan ninyo, tandaan ninyo, tandaan ninyo. Manalangin tayo sa pangalan ni Jesus. Lalayo sa atin si Satanas. Huwag, huwag, lalayo siya. Ang gagaling nyo naman sumayaw. Sige, simulan natin muli sa umpisa. Mga bata, mga bata, mga bata, manalangin tayo sa pangalan ni Jesus. Sasagot sa atin ang Diyos. Siyempre, siyempre, sasagot siya. Tandaan ninyo, tandaan ninyo, manalangin tayo sa pangalan ni Jesus. Lalayo sa atin si Satanas. Huwag, huwag, lalayo siya. Palakpakan natin ng Panginoon. Huwag niyong kakalimutan na manalangin araw-araw ah. Ngayon, awitin natin yung I am a new man. I am a new man, thanks to Jesus, Lord. I am a new man, thanks to Jesus, Lord. I am a new man, new man, new man, new man. I am a new man in my Jesus. Palakpak tatlong beses. La la la, to make God sad, no, no, to make God angry, no, no, no more, no more in my heart, no more in my heart, 'cause I am a new man. To please God, talon, oh yes, woo, to glorify God, oh yes, now in my heart, now in my heart, 'cause I am a new man. I am a new man, thanks to Jesus, Lord. I am a new man, thanks to Jesus, Lord. I am a new man, new man, new man, new man. I am a new man in my Jesus. Ulitin natin, I am a new man. I am the new man, thanks to Jesus, Lord. I am a new man, thanks to Jesus, Lord. I am a new man, new man, new man, new man. I am a new man in my Jesus. Ang gagaling niya talagang sumayaw. Very good. Ulitin natin muli ito ha, mula umpisa. Sabihin natin, I am a new man in my Jesus. Ready? I am a new man, thanks to Jesus, Lord. I am a new man, thanks to Jesus, Lord. I am a new man, new man, new man, new man. I am a new man in my Jesus. Palakpak ulit. La la la, to make God sad, no, no, to make God angry, no, no, no more, no more in my heart, no more in my heart, 'cause I am a new man. To please God, talon mataas, oh yes, to glorify, mas mataas, oh yes, now in my heart, now in my heart, 'cause I am a new man. I am a new man. I am the new man, thanks to Jesus, Lord. I am a new man, thanks to Jesus, Lord. I am a new man, new man, new man, new man. I am a new man in my Jesus. I am a new man. I am a new man, thanks to Jesus, Lord. I am a new man, thanks to Jesus, Lord. I am a new man, new man, new man, new man. I am a new man in my Jesus. Sabihin niyo nga malakas, Amen! 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 We are a new man in our Jesus. Ngayon, ay handa na ba kayong makinig ng salita ng Diyos? Apo! Opo, kung ganon ay palakpakan natin ang magbabahagi ng salita ng Diyos na si Teacher Jed.
Ayan mga bata, magandang umaga sa inyong muli. Ngayon, nandito na naman ako para magbahagi ng panibagong istorya sa inyo. Handa na ba kayo? Tanungin nyo nga sa inyong mga katabi kung handa ka na ba? Uy, handa ka na ba? Handa na siya. Ngayon, ang istorya na aking ibabahagi sa umagang ito ay tungkol kay Solomon at ang kanyang karunungan. Mga bata, kilala nyo ba si Solomon? Maaari na iba sa inyo dyan ay nakikilala si Solomon. Pero hayaan niyong ipakilala ko muna kung sino si Solomon, ha? Si Solomon ay anak na lalaki ni Haring David. Alam ko naman na nakikilala niyo si Haring David dahil palagi itong nababanggit sa istorya na ating nababahagi noong nakaraan pang linggo. Tama ba mga bata? Yan. Sa panahong ito, si Haring David ay tumatanda na at malapit ng pumanaw at lumisan sa mundo. Kaya naman, kinausap niya ang kanyang anak na si Solomon. Sinabi niya na siya ang susunod na maghahari sa bayan ng Israel at ipagpapatuloy niya ang nasimulan ng kanyang amang si Haring David na naayon sa kalooban ng Diyos. At ganyan nga ang nangyari. Si Solomon ay naging hari ng bayan ng Israel. Pero alam nyo ba mga bata, si Solomon naging hari siya, pero siya lamang ay binata pa. Ibig sabihin, bata pa lamang siya. Pero pinakita niya sa Diyos na gusto niyang gampanan yung misyon niya na pinagkaloob sa kanya. Pinakita niya na tapat siya sa Panginoon gaya ng pinakita ng kanyang amang si David. Kaya nga, kinagabihan si Haring Solomon habang siya ay natutulog, si Haring Solomon ay nanaginip at kinausap siya ng Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, humingi ka ng kahit ano at ibibigay ko ito sa iyo. Agad namang tumugon si Haring Solomon sa kanya at sinabi niya, Panginoon, kayo po ay naging mabuti sa aking ama. Kung nalalaman natin mga bata, si Haring David ay naging tapat na lingkod sa ating Panginoon. At dagdag pa dito ni Haring Solomon, Panginoon, ginawa niyo po akong hari kapalit ng aking ama. At kung nalalaman din natin mga bata, bagamat si Haring Solomon ay bata pa lamang, hinayaan ng Diyos na siya ay maging hari ng bayan ng Israel. Pero aminado si Haring Solomon na wala pa siyang karanasan sa pamumuno ng isang bayan, lalo sa bayan ng Israel. Dahil alam niyo ba mga bata, ito ay sobrang dami. Kaya naman, hiniling ni Haring Solomon sa Panginoon. Sinabi niya, Panginoon, nais ko pong ipagkalooban niyo ako ng karunungan. Karunungan upang pamunuan niya ang bayan na pinili ng Panginoon. Dahil alam niyo ba mga bata, ang bayan ng Israel ay sobrang dami at sila ay matitigas ang ulo. At dinagdag pa dito ni Haring Solomon na at ang kaalaman ng mabuti at masama. Dahil alam ni Haring Solomon na kung wala ang mga bagay na ito, sinabi niya sa Panginoon, sino po ang tao na mamumuno sa bayan na pinili mo? Dahil ito po ay sobrang dami. Kaya naman, dahil sa kahilingan na ito na pinakita at sinabi ni Haring Solomon sa Panginoon, natuwa ang Panginoon at sinabi sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang iyong kahilingan. At mga bata, dinagdagan pa ito ng Panginoon ng kayamanan. At pagkatapos nito, si Haring Solomon ay gumising na at nalaman niya na siya ay nakipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng panaginip. Mga bata, alam ni Haring Solomon na wala siyang karanasan sa pamumuno ng isang bayan, lalo sa sobrang dami. Kaya naman, hiniling niya sa Panginoon na magkaroon siya ng karunungan, magkaroon siya ng kaalaman upang pamunuan ang bayan ng Israel. Kahit na mahirap ito, gusto niyang ipakita sa Panginoon na tinatanggap niya yung misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Alam niyo ba mga bata, hindi binigay ng Diyos ang kahilingan ni Solomon dahil hiniling niya ito, kundi nakita ng Diyos na willing
at gustong-gusto na ipakita ni Haring Solomon yung best niya para pamunuan yung bayan ng Israel. Ngayon mga bata, may mga hinihiling ba kayo sa Diyos? Nasagot na ba ito ng ating Panginoon? Habang ba inaantay nyo yung mga kahilingan nyo sa ating Diyos, sinusunod nyo ba yung ating Panginoon? Sinusunod nyo ba yung kalooban niya? Umaattend ba tayo ng Children's Church? Alam nyo ba mga bata na kapag tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, lahat ng ating kahilingan, kaya natin ito hinihiling para maiparamdam natin na mahal natin ang Diyos at tiyak ipagkakaloob ito ng ating Panginoon. Amen ba mga bata? Amen. Kaya naman ngayon, tayo ay dadako na sa ating memory verse at sasamahan tayo ngayon ni Teacher Apple. Palakpakan po natin siya. Ayan. Ang verse natin sa umagang ito ay tungkol, Ecclesiastes chapter 2, verse 26. Basahin ko muna mga bata. Ang karunungan at kaligayahan ay ipinagkaloob ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. Medyo mahaba, di ba mga bata? Kaya dadagdagan natin ito ng action para mabilis nating maalala. Handa na ba kayo? Tayo kayo mga bata. Kalabitin mo yung katabi mo. Tayo ka. Ayan. Ngayon, una, Ecclesiastes. Bubuksan natin yung Bible. Ecclesiastes, chapter 2, verse 20 to 20, tapos 6. 26. 26. Yan. Una, ang karunungan. Lagay niyo yung dalawan yung kamay dito. Yan, sa ulo. Ang karunungan at kaligayahan. At kaligayahan Nakalagay sa ilalim ng baba ay ipinagkaloob ay pinagkaloob ng Diyos ng Diyos sa lahat. Lakihan nyo, sa lahat Sa lahat ng kinalulugdan kinalulugdan niya. niya. Ayan, ulitin natin mga bata. 1, 2, 3, go. Ecclesiastes chapter 2 verse 26. Ang karunungan at kaligayahan ay ipinagkakaloob ay pinagkakaloob ng Diyos ng Diyos sa lahat sa lahat ng kinalulugdan ng kinalulugdan niya. niya. Amen. Ayan mga bata, tayo ay palaging sumunod sa ating Panginoon at tiyak ipagkakaloob niya lahat ng ating hiling, lahat ng ating panalangin sa Kanya. Amen ba mga bata? Amen. Ngayon, tayo na ay dadako sa papuri at pag-awit sa ating Panginoon. I'll say yes, Lord, yes, to your will and to your way. I'll say yes, Lord, yes, I will trust you and obey.
Ayan mga bata, kaya nga importante ang pagsunod sa Diyos. Katulad ng ginawa ni Solomon. Si Solomon kahit meron siyang parang takot dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, ang nais niya ay masunod ang kalooban ng Diyos. Kaya nga ang kahilingan niya ay magkaroon ng karunungan. Kapag sumusunod ka sa Diyos, mga bata, natutuwa ang Diyos. Kaya nga, sumunod tayo ng sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lamang sa Diyos, maging sa ating mga magulang, kasi ang pagsunod ay nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Amin ba mga bata? Yan, dahil dyan, tayo ngayon ay dadako sa ating Goodriel. Handa na ba kayo mga bata? Apo! Ayan, sige nga. Are you ready mga bata? Goodriel? Yeah! Okay, 1, 2, 3, go! Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Isa pa ha? Lord! Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Ngayon tayo ay dadako na sa ating pananalangin. Tayo ay pumikit, tumungo at kausapin natin ang Diyos. Sabayan mo ko mga bata ha. Panginoon, Panginoon, salamat po salamat po sa aral na natutunan namin ngayon. sa aral na natutunan namin ngayon. Panginoon, Panginoon, turuan mo kami turuan mo kami at tulungan mo kami at tulungan mo sumunod kami sumunod sa kalooban mo, sa kalooban mo, ganon din ganon din sa aming mga magulang, sa aming mga magulang, ganon din sa aming mga kapatid na nakakatanda sa amin. ganon din sa aming mga kapatid na nakakatanda sa amin. Pagpalain mo kami, Pagpalain mo kami, maging ang aming mga guro, maging ang aming mga guro, ang aming mga magulang, ang aming mga magulang, at lahat ng mahal namin sa buhay, at lahat ng mahal namin sa buhay, at nang sa gayon, at nang sa gayon, kami kami ay makasunod sa iyo. ay makasunod sa iyo. Maraming salamat po Maraming salamat po sa tanging pangalan ni Jesus. sa tanging pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Charan! Andito na ulit kami. Oo nga. At dahil dyan, di ba, meron tayong panibagong natutunan ngayong araw. Ano nga ba yan, Teacher Jenny? Teacher Jinshan, dapat tayo sumunod sa Diyos at kung mahihingin tayo sa Diyos, yun ay karunungan. Tama. Lalong-lalo na, di ba, kayo mga bata ay nag-aaral. Kung meron kayong hindi maintindihan, di ba, ano bang dapat natin gawin? Tayo ay sumunod sa ating mga teacher o kaya sa magulang na nagtuturo sa atin. Gaya ng pagsunod ni Solomon sa Diyos. di Tama, ba? Teacher Jinshan. At dahil dyan, kung may natutunan kayo, meron ulit tayong matututunan next week. At huwag niyong kakalimutan, i-share ang link sa Tama. inyong mga kaibigan. Tama, para hindi lang tayo o kayo-kayo lang yung nakakapanood ng salita ng Panginoon. Pati yung mga kaibigan natin na malalapit sa atin. Tama ba yun? Tama, Teacher Jinshan. Huwag niyong kakalimutan, anong oras nga ulit ang ating Children's Church? Ito ay 11 11 a.m. Tuwing linggo. Tama, Ayan. Teacher Paano ba Jinsan? yan? Magkita-kita ulit tayo next week ha. Mga bata, huwag niyong kalimutan ha. Mag-invite kayo at manood. Para marami pa tayong matutunan na salita ng Diyos. Sige, paano ba yan? Magpapaalam muna kami sa inyo ngayong linggo. Paalam!